Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra mula 2025 to 2030? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Anyways, kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck. So, ano to? Well, sad to say, dun tayo sa negative muna bago yung positive. Kaya, sad to say. Kasi nga, negative muna yung reading. Sad to say kasi, mukhang mata-terminate, ma-reject, o mag-end. Ang anything na parang established na. So, ibig sabihin, pwedeng career to. Pero malaki ang chance na career yan. O government position. Pero kung mag-end man yung career, sabihin natin tatama lang yung reading doon sa work na may kinalaman sa law. Okay? Batas. So, dyan yung police. Patupad ng batas. Police, military, navy, law, lawyer, judge, Supreme Court, nasa law eh. So, teacher ng law, ano pa? Hospital, pwede rin. School, university, college, company, bangko, parang corporate job o job. So, ganun eh. Parang, halimbawa, nandun na sila sa work na yun. For some reason, mag-iiba sila ng work. Pwedeng ganun. O mataterminate for some reason. So, beware na lang, di ba? Para hindi mangyari. Kung mag-a-apply, baka ma-reject. Ganun. Kasi, ang pangit nung last card natin, coffin. Ngayon, kung sabihin natin hindi sila, sa loob ng 5 years, hindi sila nawala sa pinagtatrabahuhan nila na mga binanggit kong work. Asahan natin na magiging feeling drained sila. Na parang hope. Parang hopeful na lang sila na sana wala na sila sa work na yon. Parang ganun. Na parang mababurnout sila sa work na yun eh. Kasi magkukos ng maraming stress, depression, parang feeling sick yung energy. Na yun nga, parang mapapaisip sila na mag-resign na lang. O lumipat ng ibang work. So, ganun. Ganun dating. So, asahan natin ang struggle sa ganung klaseng work, yung mga binanggit ko kanina. Coffin na naman. Coffin to. Coffin ulit. Ano ba to? Kaloka.
Yung the feeling. Ano yung the feeling? Ano, iniisip ko, yun na ba yun? Yung feeling na na-drain? Sinasabi ko dito. So, ang dating sa akin sa loob ng 5 years na to, para sa iba sa inyo, ay, nakalimutan ko yung positive dito. Bago ko magtuloy dito pala muna. May positive pa tayo, di ba? Nasasabi ko nga kanina. Nakalimutan ko na rin. Ano nga ba yung naisip kong positive? Mawawala yung feeling lonely. Kasi probably nangyayari na to bago pa lang ang 2025. So, sabihin natin 2024, lonely na siya. Bago pa pumasok ang 2025, lonely na siya for some reason, yung iba sa inyo. So, kung ganun ang case, mag-end na yon. Yung loneliness, doon may positivity in a way na kakaroon ng new beginning, new change. Halimbawa, noong 2024, ganyan, bago pa nga mag-2025, napo-procrastinate yung iba sa inyo, feeling confused, directionless, ano pa ba yung naisip ko? So, ganun. Kung sasabihin natin wala silang work. Dito, 25 to 30 may work na. Yung parang gusto nilang mapag-isa. Nagwi-withdraw sila sa world. Gusto nila ng solitude. Gusto nila ng isolation. So, kung ganun ang case, mag-end nga yun. Magiging extrovert na sila. Sabihin natin introvert in short, noong 2024. Ganyan. Pagdating ng 25, patas to 30. Mag-iiba yung energy, magiging mala extrovert yung iba sa inyo. Magiging sociable na sila. Okay? Yun yung positive. Ngayon, kung pupunta nga tayo dito sa Oracle deck na to, well, ang dating good news. Kasi ito bad, medyo bad. Kasi nga, nahuli to. Okay? Pero kung ito ang nauna, ito napunta dito, good. Kaya nga ito, maganda. Kasi nauna yung coffin bago to. So, ibig sabihin, ito na yung pinaka-problema ng iba sa inyo. Mag-i-end na yon dahil, ay, nakita niyo naman may nagpapakain. So, ibig sabihin, may generosity na makukuha yung iba sa inyo, sa ibang tao. Tutulungan kayo. Matutulungan kayo in times of crisis. Asahan natin ng donation, mga ganyang eksena o contribution na para bang nakakatanggap yung iba sa inyo ng maraming opportunity, gifts. Ganyan. Sa 5 years na to. So again, ito ending na kasi, end of cycle to eh. Kaya maganda, di ba? Na nauna siya. Saka yung feeling na para bang may something missing o parang feeling ng iba sa inyo hindi niya magampanan yung kanyang trabaho o kulang yung pagkatao niya o feeling niya hindi siya enough bilang tao o sa ibang tao. So again, mag-e-end na yon.
Yung feeling na wala kang silbi. Ganon. So, sabihin natin, ginawa naman ng iba sa inyo yung effort. Lahat ng makakaya nila. Noong 2024, so mag-e-end na yung cycle ng paghihirap o hardship. Pagdating ng 2025 to 2030, yun nga yung papasok yung sinasabi kong positive change. Okay? Na marireceive naman nyo yung fruit ng labor nyo. Ganyan. Depende sa kung anong ginagawa nyo noong 2024. Kung puro bad yun, edi parang karma na to. Kung puro bad ang ginawa nyo noong 2024, edi yung consequence nun, papasok sa 2025 to 2030. Pero kung puro good naman yung ginawa nyo, edi good karma yung papasok. Ganon. Anyways, anong advice? Kuha tayo ng advice card sa tarot. Anong advice sa 5 taon pala to. Sa next 5 years. Yung topic natin, ayan, King of Imps. Ano ba yung King of Imps na yan? Kalimutan ko. King of Wands. Wands. So, anong advice kung King of Wands? So, ang advice ay matutong i-express ang sarili. Okay? Kung anong gusto nyo, di gawin nyo lang. Sabihin nyo lang kung anong nararamdaman nyo. Be creative. Be daring. Maging nasabi ko na ba, creative, energetic. So, sabihin natin mahilig kayo sa fine arts. Ayan. Magandang gawin yan dito sa year na to. Mga year pala. Fine arts. Sabihin natin kung anong art yan. Painting, sculpture, drama, di ba? Yung acting, music. Kasama din pala yun sa arts. Fine arts, music. So yan, ang ganda yan i-master sa 5 buwan na to. At huwag mag-procrastinate. Mag-take charge. Okay? Maging action-oriented. So ano pa? Tama na yan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.